Ang pag-ibig ay hindi pinipilit sa taong wala namang pagtingin sa'yo. Pwede kang magmahal ng iba at ibaling ang atensyon sa mas karapat-dapat na may-ari ng puso mo. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Vincent at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng tatay ko nung kabinataan niya bago pa niya makilala ang aking ina. Noong una ay hindi ako naniniwala sa kwento ng aking ama, pero noong marinig ko mismo sa kanya ang buong pangyayari ay doon pa lang ako naniwala na talagang may aswang at totoong ang kapangyarihan ng pambabarang. Taong 1989, nanirahan sa probinsya ng Davila si Tatay Albert kasama ang kanyang mga magulang. Ikalima siya sa kanilang 6 na magkakapatid at siya na lamang ang natitirang nag-aaral. Lahat ng kanyang mga kapatid ay nagkaroon na ng sariling pamilya. Nasa 14 na ang edad niya noong mga panahong iyon. Hindi naman pihikan sa babae si Tatay Albert. Ang totoo, isa siyang matinik na babaero. Marami siyang babaeng napaiyak, lalong-lalo na noong binatilyo pa lamang siya. Minsan pa siyang pinaputukan ng baril ng mga magulang ng kanyang nililigawan at kamuntik na din siyang masaksak ng itak dahil sa maling akusasyon na di umano ay nabuntis niya ang nobya. Pero kinalaunan ay nabunyag din ang katotohanan na lumandi pala ito sa ibang lalaki at ang lalaking yun ang nakabuntis sa kanya. Nabawasan ang pagiging babaero niya nung maging konsorte siya sa Flores de Mayo at nakapareha niya ang isang magandang babaeng nagngangalang Soledad. May kaya sa buhay ang pamilya ni Soledad. Mga dayo lamang sila sa probinsya at nagmula sa may syudad. Medyo may kabataan si Soledad kay Tatay Albert. Nag-aaral pa lang ito sa unang bahagi ng sekundarya, samantalang si Tatay Albert naman ay nasa ikatlong bahagi ng sekundarya. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan sila at lumalim ang nararamdaman ni Tatay Albert kay Soledad. Kaya sinubukan niya itong ligawan, kaso ay nag-alangan siya noong una. Dahil may pagka-istrikto ang mga magulang ng dalagita at hindi pabor sa kanya sapagkat mahirap ang pamumuhay ng pamilya ng tatay ko. Pero nagtiyaga sa panliligaw si Tatay Albert. Sumabay siya sa mga manliligaw ni Soledad na maraming mga dalang pagkain at kinuha din niya ang loob ng mga magulang ni Soledad. Kaya hindi nagtagal ay nagustuhan na rin siya ng mga ito. Kaso ay dumating ang isang mayamang karibal ni Tatay Albert na nagngangalang Juanito at isa ring dayo na buhat sa malayong lugar. Nasilaw ang pamilya ni Soledad sa magara nitong kotse pati sa mga mahal at galante nitong ibinibigay ng mga pagkain at tsokolate. Nalaman pa nilang may-ari ng malawak na taniman ng palay at mais ang mga magulang ni Juanito sa malayong lugar. Kaya naman, sinulsulan nila si Soledad at mas pinaburan si Juanito kaysa kay Tatay Albert. Wala namang nagawa si Soledad kahit unti-unting nahuhulog ang loob niya sa aking ama, mas pinili niyang sundin ang kanyang mga magulang. Sinagot niya si Juanito kahit wala siyang nararamdaman para dito. Noong malaman iyon ni Tatay Albert ay sumama ang loob niya kay Soledad. Hindi niya ito pinapansin kahit nakikita sila sa paaralan. Dumalas ang pagsama niya sa kanyang mga barkada at napabayaan ang pag-aaral. Umalik din siya sa pagiging babaero at humanap ng mga babaeng panakipbutas para makalimutan si Soledad. Nabahala ang mga magulang ni Tatay Albert. Nagawa pang umuwi ng kanyang panganay na kapatid na si Tio Agustin at inalamang tunay na kalagayan nito. Si Tio Agustin kasi ang pinakamalapit kay Tatay Albert at dito lamang siya nakikinig sa tuwing pinapayuhan siya nito. Isang araw ng Sabado ay nasorpresa si Tatay Albert pagkakita niya kay Tio Agustin na biglaang napauwi sa kanilang bahay. Nasermonan siya nito ng paulit-ulit nang malaman ang buong pangyayari kung bakit siya lumiliban sa klase at mas pinipiling makipagbarkada pati panluloko sa ibang babae. Hinikayat siya ni Tio Agustin na bumalik sa pag-aaral dahil iyon lamang ang kanyang mabibigay sa kanya pati ng mga magulang. Ipanaalala pa ni Tio Agustin
na maswerte si Tatay Albert dahil ang dalawang nauna nitong mga kapatid ay hindi man lang nakaabot sa sekundarya at nakipag-asawa na. Doon palang naliwanagan ang isip ng aking ama. Naglaan ng 2 araw si Tio Agustin sa kanilang bahay bago bumalik sa baryo, Consolacion. Bumalik si Tatay Albert sa paaralan. Binawasan niya na ang paggala kasama ang mga barkada. Hindi nagtagal at tumaas na muli ang mga grado niya. Nakabawi na siya sa kamuntik ng pagkasira ng kanyang pag-aaral at buhay dahil sa pagkabigo sa pag-ibig. Kaya lang ay nagpatuloy pa din ang kaliwat kanan niyang pamabangka sa 2 ilog. Katwiran niya ay gusto pa rin niyang maghiganti kay Soledad at ginagawa niya iyon sa ibang babae. Sa kabilang dako, dumating sa punto na lumaganap na naman ang pag-iral ng mga aswang at pambabarang sa probinsya. Halos linggo-linggo ay merong mga bangkay ng mga tao na matatagpuan na may malalalim na sugat at hiwa sa mga dibdib at tiyan. Nawawala ang kanilang mga puso at atay habang luray-luray ang mga bituka. Bukod doon, ang mga magkakakapit bahay at ibang residenteng may alitan ay isa-isang nagkaroon ng mga karamdaman at pinapatay ng mga insekto sa loob ng kanilang mga katawan. Nangamba ang karamihan sa mga residente. Ang iba sa kanila ay nangingibang bayan at ang iba naman ay naglalagay ng mga proteksyon sa kanilang mga tahanan. Kahit ang mga kabataan ay pinagbabawalang gumala sa gabi sa takot na baka madagit ng mga aswang. Pinapaiwas din sila sa ibang mga dayo at baka mapag-interesan, mabarang pa sila nang wala sa oras. Lumipas ang 1 taon at nakaabot sa ika-4 na baitang si Tatay Albert. Kapansin-pansin na napaghihiwalay niya na ang kanyang mga pinagsasabay-sabay na mga kasintahan. Medyo nagbago ang pananaw niya sa buhay at nagseryoso siya sa pag-ibig at tumigil sa pambababae noong makilala niya si Cecil na aking ina. Kamag-aral siya ni Tatay Albert. May katapangan ito at siya lamang ang nakasisindak sa tatay ko para tigilan ang panluloko sa mga naging kasintahan nito. Humanga si Tatay Albert sa pagiging prangka ni Cecilia. Kahit na may katapangan, meron din itong iba pang katangian tulad ng pagiging mabait, mapagbigay at palakaibigan. Kaya naman hindi malayong nahulog ang loob niya para dito. Nakatira ito sa may kalayuan sa mismong bayan at matatagpuan sa gawing bundok. Nainis ang mga magulang ni Tatay Albert kung bakit sa dinami-dami ng mga mapupusuan nitong babae, iyon pang nakatira sa bundok. Baka daw isa itong aswang, kaya sa malayong lugar naninirahan. Pinabulaanan naman iyon ng tatay ko at sinabing hindi aswang si Cecilia, sadyang may kalayuan lamang ang bahay nito. Noong mga panahong yon, ay madalang ang mga sasakyan sa lugar ni Tatay Albert. Kaya naman walang ibang paraan kung hindi ang maglakad. Pero dahil sa may mga alagang kabayo at baka ang kanyang mga magulang, bilang panghanap buhay ay gumamit siya ng kabayong masasakyan tuwing bumibisita sa bahay ng kanyang nililigawan. Lalong nagalit ang mga magulang ng tatay ko at pati ang alagang hayop ay ginagamit sa negosyo ay kailangan pang gamitin bilang pangtransportasyon para lang makaakyat ng ligaw. Sa simula ay tutol ang mga magulang ni Tatay Albert, lalo pa't nag-aalala sila sa kaligtasan nito dahil nasa may gawing bundok ang kanyang nililigawan. Marami naman daw ibang babae na pwede niyang ligawan, iyong tagabayan at hindi nagmumula sa bundok o gulod. Pero paliwanag ni Tatay Albert ay wala siyang ibang napupusuan kung hindi si Cecil lamang. Ito kasi ang nagturo sa kanya para magseryoso sa pakikipagrelasyon at hindi dapat dukuhin at abusuhin ang pagmamahal ng isang babae. Kaya kahit malayo ang bahay nito ay matyaga pa rin si Tatay Albert na umakyat dito ng ligaw. Pinag-uusapan din niya na maghintay ang kanyang mga magulang na maipakilala niya sa tamang panahon ang dalagita at maisama sa kanilang tahanan upang mapatunayan niyang totoo lahat ng mga sinasabi niya sa mga ito at makita nilang isang magandang impluwensya
si Cecil sa kanya. Wala namang nagawa ang kanyang mga magulang at hinayaan na lamang siya gabi-gabi na magtungo sa bahay ng nililigawan. Basta pinapaalalahanan nila ito na mag-iingat dahil naglipa na ang mga aswang at mambabarang sa paligid. Sumusunod na lamang si Tatay Albert sa mga tagubilin sa kanya ng mga magulang bago siya magtungo sa bahay ng kanyang nililigawan. Hindi nagtagal ay napagnilayan ng mga magulang ng tatay ko na baka nga si Cecil na ang babaeng makapagpatitino dito. At mukha namang seryoso ito, kaya ganoon na lang ang pagtsatsaga na magbalik-balik sa gawing bundok upang makamtan ang matamis na oo ng dalagita. Isang hapon, umagap ng pagbisita si Tatay Albert para naman mahaba-haba ang oras nila makapag-usap ni Cecil. Pero sa kamalas-malasan niya ay inabutan niya na may isa pang taga-suyo si Cecil. Inakala ni Tatay Albert na siya lamang ang nanliligaw kay Cecil, pero may iba pa pala nga nagkakagusto dito. Sumapit ang oras na kakatapos makipag-usap ng lalaking nanliligaw kay Cecil nang dumating si Tatay Albert. Nagpakita siya sa binata at agad siyang ngumiti dito. Ginantihan naman siya ng ngiti ng lalaki bago nagpaalam kay Cecil. Maya-maya ay kinausap nito si Tatay Albert sa isang tabi. Tumugo ng tatay ko at bahagya silang lumayo kay Cecil. Nagtungo silang dalawa sa isang tabi. Nagpakilala ang binata bilang si Edgardo, na kababata ni Cecil. Inamin niyang matagal na siyang may lihim na pagtingin kay Cecil, kaya noong makahanap siya ng pagkakataon ay niligawan niya ito. Wala namang kaso kay Tatay Albert at wala naman siyang sama ng loob. Mahaba ang pasensya niya at hindi rin siya makasarili. Natural naman kasing maganda si Cecil at tumagdag pa ang kanyang taas at tindigan, kaya posibleng maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya. Nabanggit ni Tatay Albert kay Edgardo na walang masamang tinapay sa kanya at igagalang niya kung sino man ang pipiliin sa kanilang dalawa ni Cecil. Tatanggapin niya iyon nang maluwag sa kanyang damdamin. Nakipagkamay pa siya kay Edgardo at nagpamalas ng pagiging palakaibigan. Ngumiti at nagpasalamat si Edgardo sa kanya. Nabanggit niya na mabuting tao si Tatay Albert. Magalipas ang ilang sandali ay nagpaalam sa kanya pati kay Cecil si Edgardo. Samantalang tumuloy naman si Tatay Albert sa loob ng bahay kung saan nakadaupang palad niya ang mga magulang ni Cecil. Mabait at magiliw sa bisita ang mga mag-asawa. Hinayaan nilang makapagsulong makapag-usap ang dalawa sa gawing sala. Inabot ng alas 7 ng gabi si Tatay Albert dahil napasarap ang kwentuhan nila ni Cecil. Kaya naman minabuti siyang alukinga makapaghapunan ng mga magulang ni Cecil sa kanilang bahay. Pinaunlakan naman niya ang pangalok ng mga magulang nito at doon na siya naghapunan. Naghanda ang mga ito ng ginisang gulay at kamuting kahoy. Kahit simple lamang ang ulam ay masarap pa rin iyon sa panlasa ni Tatay Albert. Lumaki din naman siya sa hirap at hindi siya maarte sa pagkain. Tumutulong din siya sa pagliligpit ng pinagkainan at pagkatapos ay saka siya nagpaalam sa mag-anak na naglakbay na pababa ng bundok. Sumakay siya sa kabayo habang may bitbit na flashlight. Napuno ng katahimikan ang gabi. Tahimik naman ang kabayo at walang nararamdamang kakaiba si Tatay Albert habang binabagtas nila ang daan. Mukhang ligtas siya sa kanyang tinatahak na landas at walang anuman siyang naririnig na huning aswang sa paligid. Pinanatag niya ang loob niya at nagawa pa niyang sumipul-sipul sa hangin. Inabot siya ng halos 1 oras bago siya nakabalik sa kanyang bahay. Nag-alala ang kanyang ina na sinalubong siya sa labas ng bahay. Nabatukan pa siya ng mga ito at noong makitang pasipul-sipul na lamang siya. Parang wala pa daw itong pakialam sa kanyang paligid. Hindi man lang daw nag-iingat na baka may aswang na sumusunod sa kanyang dinadaanan. Hinimas-himas ni Tatay Albert ang ulo bago nagmano. Iniisip ng kanyang ina na palagi na lang dinadaan ni Tatay Albert sa biro
ang lahat ng bagay kahit alam niyang namimiligro na ang kanyang buhay. Nerbiyoso kasi ang kanyang ina, kaya naman ingat na ingat siya sa kanyang mga anak. Si Tatay Albert ang likas na palabiro at parang laging walang iniindang problema, kaya naman madalas siyang napagkakamalan ng kanyang mga magulang na walang pakialam. Pero ang totoo ay isa siyang responsableng anak. Pagkapasok sa loob ng bahay ay nangatwiran si Tatay Albert na matapang siya at hindi siya makakapayag na mapatay ng aswang. Sinabi pa niya na sa susunod na pagbisita kay Cecil ay aagahan niya na ang pag-uwi para hindi na mag-alala ang kanyang mga magulang. Pumuntong hininga na lamang ang ina habang si Tatay Albert naman ay naglinis na muna ng kanyang katawan bago siya nagpalit ng damit at dumiretso sa kwarto para magpahinga. Sa kasunod na hapon ay ganado pa rin si Tatay Albert na bumalik sa bahay ni Cecil. Positibo siya na darating ang oras na sasagutin na rin siya ni Cecil. Kaya naman kailangan pa niyang dagdagan ang pagtsatsaga sa panliligaw. Nababahala na ang kanyang mga magulang dahil noong mga araw na yon ay nakabalita na naman sila ng napatay ng mga tao na posibleng kagagawa ng mga aswang. Kaya naman pinagbaon na siya ng baril ng kanyang ama kung sakaling gabihin siya sa pag-uwi. Isa iyong mahabang rifle na may nakalamang ilang pirasong bala. Napapatawa naman si Tatay Albert dahil masyado nang nagiging madrama ang kanyang mga magulang. Wala naman daw aswang na lumalaganap sa lugar nila. Nainis ang tatay niya kaya naman nakatikim siya ng mura at bulyaw buhat dito. Medyo napahiya at nagulat siya dahil doon iyon din ang unang pagkakataon na mapagalitan siya nito, kaya napilitan na siyang dalihin ang barila. Nagpasalamat na lamang siya sa pagmamalasakit nito sa kanya. Sumakay na siya sa kabayo at nagmamadaling makarating sa bahay ng nililigawan. Pagdating niya sa bahay ni Cecil ay kaagad na bumungad sa kanya ang dalagita. Eksaktong wala pa si Edgardo, kaya lumawak ang ngiti niya sa labi. Malaking pagkakataon iyon upang mahabang oras ang mailaan nila sa isa't isa. Matagal silang nag-usap ni Cecil at nasorpresa pa si Tatay Albert nang magseryoso sa pagsasalita si Cecil at ipinahayag nito ang kanyang tunay na nararamdaman. Kinabahan ng tatay ko na baka hindi siya piliin ni Cecil at tuluyan na itong lumayo sa kanya, ngunit taliwas pala ang iniisip niya. Walang paglagya ng kasiyahan ni Tatay Albert nang mismong marinig niya ang malamyos na tinig ni Cecil at nakamit niya ang matamis na oo nito. Ipinagtapat ni Cecil na noong una ay nayayabangan siya sa ugali ng tatay ko, pero nung magsimula na itong manligaw ay nakita niyang mabait at maginoo ito. Tumigil na din sa panluloko sa mga babae at sinikap na magbago, kaya naman minahal niya ito ng husto. Sa sobrang kagalakan ay kinuha ni Tatay Albert ang mga kamay ng dalagita at buong pusong hinalikan. Kaso biglang naalintana ang mga sandaling yon nang mapukaw ang atensyon nila sa presensya ni Edgardo na nakatayo sa may bukas na pinto. Gulat na gulat ang mata nito. Nasaksihan niya ang lahat ng pagpapahayag ng pag-ibig ng dalawa, kaya sumilay sa isip niya na pinagtaksilan siya ni Cecilia. Hindi man lang siya hinintay bago ipagtapat ang tunay na nararamdaman. Binaliwala nito ang kanyang pagmamahal at mas pinili pa nito ang lalaking hindi pa lubusang kakilala ang buong pagkatao, at dahil doon ay sumulak ang galit at inis sa kanyang muka. Maya-maya pa biglang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Edgardo at binalingan niya ang mga nagbabagang mga mata. Si Tatay Albert. Lumapit siya sa mga ito at kasunod nun ay pinagbantaan niya si Cecil na hinding-hindi niya matatanggap ang ginawa nitong pagpili ng magiging kasintahan. Pagbabayaran daw nito ang ginawang pambabasted sa kanya. Sinabi pa niya na hindi niya mapapatawad si Cecil sa pagwasak nito sa puso niya, at kasunod nun ay walang anumang paalam na umalis si Edgardo, nagpupuyos sa galit. Nagimbal si Cecil, gayon din ang kanyang magulang,
at saglit na nagtungo sa may balkonahe si Cecil, subalit hindi na niya nasundan si Edgardo. Gusto niyang humingi ng kapatawaran, subalit sa tingin niya ay hindi siya kaagad mapapatawad ni Edgardo dahil alam niyang abot langit ang pagmamahal nito sa kanya. At hindi nga madidiktahan ang kanyang puso, lalo pat iba ang tinitibok nito. Nagsisisi si Cecil at pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat kung bakit naging masama ang paningin sa kanya ni Edgardo. Inalo naman siya ni Tatay Albert. Sinabi ng tatay ko na huwag sisihin ni Cecil ang kanyang sarili dahil wala siyang kasalanan sa nangyari. Sadyang hindi lamang matanggap ni Edgardo na hindi siya ang mahal nito. Nananatili hanggang gabi si Tatay Albert para samahan si Cecil at ang kanyang pamilya. Inisip ni Tatay Albert na baka gawan sila ng hindi maganda ni Edgardo. Naalala niya ang mga pagbabanta nito at tiyak nagagawa nga ito na ikakapahamak ng mag-anak, pero pinayuhan na siya ng mga magulang ng dalagita na mapanganib kung magbabiyahe pa siya sa kailaliman ng gabi. Kaya doon na mismo siya inalok na matulog ng mga ito. Ngunit sumagi sa isip ni Tatay Albert na maaaring naghihintay at nag-aalala ang kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang ina. Alam niyang magagalit ito at hindi mapapakali hanggat hindi siya nakakauwi sa kanilang bahay. Siya na lamang kasi ang natitirang anak na nakakasama nila sa kanilang bahay. Kung kaya't kahit labag man sa kalooban niya, hindi siya nagpatumpik-tumpik at kaagad na siyang nagpaalam kay Cecil at sa mga magulang nito. Sinigurado naman ng mga magulang ni Cecil na walang mangyayari sa kanila dahil alam nilang hindi sila gagawa ng masama ni Edgardo dahil malaki ang respeto niya sa mga pamilya nito. Hindi na nagpapigil si Tatay Albert at nangako siya kay Cecil na muling babalik sa kasunod na araw bago niya ito hinalikan sa mga kamay. Malaki ang kutob niya na makakabalik siya sa bahay ni Cecil. Nung makalabas na siya sa bakuran ng bahay ni Cecil ay sumakay na siya sa kanyang kabayo. Katulad pa rin ng nakagawian ay dala niya ang flashlight na tanging tanglaw niya sa kadiliman. Nakatali naman sa katawan ng kabayo ang rifle na pabaon ng kanyang ama. Nakarating siya sa kakahuyan at tila bumabagal ang paglakad ng kabayo. Pasipul-sipul si Tatay Albert habang pinagmamasdan ang daan na naiilawan ng flashlight. Makalipas ang ilang sandali ay saglit siyang napayukod dahil may kung anong bulto ang mabilis na dumaan sa kanyang ulo. Nakala niya na ibon lamang iyon kaya hindi siya pinapansin. Nagpatuloy pa rin siya sa pagbabiyahe nang biglang huminto ang kabayong sinasakyan niya. Nagwala ito at mabilis na umatras. Sinigawan at inutusan ni Tatay Albert na sumunod ang kabayo, subalit hindi ito gumagalaw. Nagawa na niya itong hagupitin ngunit patuloy lamang ito sa pag-atras. Kasabay nun ay nakarinig siya ng pag-alulong ng mga aso sa di kalayuan. Biglang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ng kanyang ama noong bata lang siya. Ayon dito, ang aso na umaalulong sa kailaliman ng gabi ay posibleng nakakakita ng masasamang elemento at katulad ng kabayo, maaaring nakakakita at nakakaramdam ito ng presensya ng masamang nilalang sa kanilang kinaroroonan. Itinapat niya ang liwanag ng flashlight sa daan, subalit wala naman siyang nakitang anumang figura. Subalit hindi imahinasyon ang kanyang mga naririnig. Totoong kumakahul ang mga aso at nagwawala talaga ang kabayo sa hindi malamang kadahilanan. Hindi nagtagal at nakaramdam siya ng kakaibang malamig na hangin sa bandang likuran niya, kaya naisip niya na baka may bultong dumaan sa ulo niya at pumesto sa kanyang likuran. Napagtanto niya na hindi ibon ang lumalagpas sa ulo niya. Hindi niya mapaliwanag ang kanyang naririnig. Bago pa siya mawalan ng ulirat, ay kinuha na sa kanyang bulsa ang isang maliit na lighter. Binuksan niya iyon at nang lumitaw ang ningas ng apoy, ay mabilis niyang inilapit iyon sa buntot ng kabayo na naging sanhi upang magwala ito at dali-dali siyang sumakay
at mabilis na kumaripas ng takbo ang kabayo. Mas pinatulin pa niya ang pagtakbo ng kabayo hanggang sa makalayo sila sa bandang kakahuyan. Bumaba na sila sa bundok at napadaan sila sa burol kung saan nalalapit na sila sa mga kabahayan na naglalagablab ang mga ilaw. Sumandali na lamang na huminto ang kabayo sa pagtakbo. Umatras na naman ito na para bang may kinatatakutan. Hindi pa pala natatapos ang kalbaryo ni Tatay Albert. Alam niyang sinundan siya ng nilalang at hindi siya nito patatahimikin hanggat hindi siya nito napapatay. Tinanggal niya ang pagkatali ng rifle sa kabayo. Mabuti na lang at tinuruan siya ng kanyang ama sa paggamit nito. Makailang beses niyang ikinasa ang rifle. Itinapat niya sa itaas at pinaputok ang baril paitaas kung saan lumilikha iyon ng malakas na ingay. Tumigil ang pagkahol ng mga aso sa di kalayuan pero may isang bagay ang nagpatindig ng balahibo ni Tatay Albert. Makalipas ang ilang sandali ay may lumitaw na maitim na naglalangis na nilalang sa kanyang harapan. Nung maaninag niyang mabuti ang anyo ng figura ay nagulat siya na makita ang nanlilisik na pamilyar na mga mata nito. Hindi siya pwedeng magkabali. Si Edgardo ang lalaking yon. Tumutulo pa ang malapot nitong laway at bago pa siya atakihin ito ay tinutok niya ang rifle at paulit-ulit na pinaputukan si Edgardo. Pero mabilis naman itong kumikilos at nakakaiwas sa bala ng barila. Kinausap ni Tatay Albert si Edgardo at sinabihang itigil na ito. Lalo na ang pananakot sa kanya. Maging patas sana ito at tanggapin ang pagkatalo. Makakahanap pa naman siya ng ibang babae na masigit kay Cecilia. Sa puntong yon ay umangil na ng puno ng galit si Edgardo at mas lalo pang nagbaga ang kanyang mga mata. Hinabol ni Tatay Albert ang nilalang, ngunit nang maulinagan niyang may mga kalalakihang papalapit sa kanilang direksyon na may mga dalang sulo, ay nasilayan ni Tatay Albert ang kabuuan ng pangangatawan ni Edgardo at natiyak niyang isa iyong aswang. Inasinta niya ang aswang at nataplisan ito sa balikat bago pa nagkubli sa isang mataas na puno bago tuluyang naglaho. Dumating ang mga kalalakihan at inabutan nilang mag-isa si Tatay Albert. Pinaliwanag ng tatay ko ang buong nangyayari at tinulungan siya ng mga kalalakihan na makababa sa burol. Habang naglalakad sila, ay naikwento ng isa sa mga kalalakihan na nagngangalang Epifanio na di umano ay meron din silang hinahanap na aswang sa may bahaging bundok. Pinatay pala nito ang kanyang dalawang binatilong pinsan na papauwi galing sa paaralan. Nakita na lamang niya ang naliligo sa dugong bangkay ng mga pinsan niya sa may gawing bukid. Tadtad ng mga malalalim na sugat at kalmot sa buong katawan. Tulad ng inaasahan ay parang hiniwa ng matalas na kuko ng aswang ang tiyan ng mga to. Kaya naman kaagad niyang pinagsama ang mga kalalakihan upang tugisin ang nilalanga. Naisip ni Tatay Albert na maaaring si Edgardo ang aswang na matagal nang pumapatay sa probinsya. Kaya lang ay malaking palaisipan sa kanya kung nalaman ng pamilya ni Cecil ang tunay nitong pagkatao. Kung alam man nila, bakit nila ito hinahayaang makapanligaw sa kanilang anak. Nagpasalamat si Tatay Albert sa kabutihang loob ng mga kalalakihan sa paghatid sa kanya sa kanilang bahay. Nang makabalik siya sa kanilang bahay, ay ganoon na lang ang buwelta ng kanyang mga magulang. Walang katapusang paninermon. Napahiya pa siya sa kanyang kapatid na si Tio Suliman. Nakakabisita lang sa kanilang bahay. Kasama ang pamilya nito buhat sa may syudad. Sinaway ni Tio Suliman ang kanyang mga magulang na patuloy sa pagdisermon kay Tatay Albert. Ang mahalaga daw ay nakauwi ito ng ligtas, walang natamong sugat buhat sa aswang. Humingi naman ng paumanhin si Tatay Albert dahil ginabi siya ng pag-uwi para maprotektahan at mabantayan ang pamilya ng kanyang nililigawan sa kami ng manliligaw na aswang. Matapos ang kanilang pagdidiskurso ay nagpahinga na silang lahat. Kinabukasan na bahala ang ama ng tatay ko dahil nabubuhay pa ang aswang at posibleng balikan nito si Tatay Albert upang mapaghigantihan.
Kaya matapos niyang magsaka kinahapunan ay hindi na muna niya ito hinayaang makabalik sa bundok. Nung kasunod na araw ay sinamahan niya na si Tatay Albert na magtungo sa bahay ni Cecilia para na rin formal na makilala ang dalagita at ang pamilya nito. Pagkarating nila sa bahay ng dalagita ay sinalubong sila ng mga magulang nito at hindi na sana sila papapasukin dahil sa kalagayan ni Cecilia. Masama daw ang pakiramdam nito pero nagpumilit si Tatay Albert kaya naman pinapasok na silang mag-ama. Ganun na lang ang kinagulat nilang mag-ama nang makita na namumutla si Cecilia habang sumusuka ng mga uod sa mga palanggana. Nagkakaganon na pala ang dalagita noong nakaraang gabi na hindi bumisita si Tatay Albert. Dinala na si Cecil ng kanyang mga magulang sa albularyo at maging sa magagaling na manggagamot at ang tanging na isagot lamang nila ay binarang ang dalagita at hindi nila kayang mapagaling dahil malakas ang ginagamit na pambabarang nito. Nalaman ng mga magulang ni Cecil na lalaki ang may kagagawa ng pambabarang. Dulot ng matinding galit at paghihiganti kaya binarang si Cecilia. Hinala ng mga magulang ni Cecil ay si Edgardo ang may kagagawa nito. Mangyari kasing hindi ito sinagot ni Cecil noong malaman nito sa ilang mga kakilala na isa palang aswang si Edgardo, kaya ayaw niyang mahalin o malahian ng pagiging aswang. Hindi pala alam ng pamilya ni Cecil na nabibilang sa angkan ng mga aswang si Edgardo at ang masaklap pa ay may kaalaman din sila sa mga itim na kapangyarihan ng pambabarang. At isa pa, tanging pagkakaibigan na lamang ang kaya niyang maisukli sa binata dahil talagang si Tatay Albert ang tinitibok ng kanyang puso at wala ng iba. Nabanggit ni Lolo Giromino na ama ni Tatay Albert na mayroon siyang kakilalang marunong magbalik ng barang sa taong gumawa ng barang. May kaalaman din sa rebuelta at pagpatay ng mga mangkukulam at mambabarang. Kaya naman, saglit na muna kaming nagpaalam sa kanilang mag-anak at bumaba ng bundok. May kalayuan din ang bahay ng kakilala ni Lolo. Nung makarating sila sa kubo nito, ay nakipag-usap at nakiusap si Lolo na pagalingin ng nobya ni Tatay Albert. Pumayag ang matandang nagngangalang Kaelmo at magkakasama silang nagtungo sa bahay ni Cecilia. Mabuti na lamang at may kaalaman sa pangontra sa pambabarang si Kaelmo. Inutusan niya ang mga magulang ng dalagita na kumuha ng sangkap na gagamitin niya sa ritual. Agad namang rumisponde ang mga magulang ni Cecilia at ibinigay lahat ng kanyang mga kailangan. Sinimula ni Kaelmo ang ritual sa pamamagitan ng orasyon at pagpahid ng kakaibang langis sa katawan ng dalagita. Meron pa siyang likidong ipinapainom dito na nagiging dahilan upang patuloy itong magsuka. Dire-diretso ang pagsuka niya ng uod at talagang nakakadiri dahil mga buhay na uod iyon na gumagapang sa malaking palanggana kasama ang malalapot na laway. Nakaagapay si Tatay Albert kay Cecilia habang walang patid ang pagsusuka at pagluluha nito. Medyo bumagsak na rin noon ang timbang ni Cecilia at humpak na ang kanyang pisngi. Pakiramdam ni Tatay Albert ay nag-aagaw buhay na ang kanyang nobya. Makalipas ang ilang sandali ay sumuka ng maitim na mabahong likido si Cecilia bago pa tuluyang mawala ng malaya. Sinigurado naman ni Kaelmo na nasa ligtas na kalagayan na si Cecilia at natanggal niya na ang barang sa katawan nito. Nagawa niyang ibalik ang barang kay Edgardo na siya mismo ang salarin sa lahat ng nangyari. Anumang oras ay pwedeng bawian ng buhay si Edgardo dulot ng pagbalik sa kanya ng malakas na barang. Nagawang magpalipas ng gabi ng mag-ama sa bahay ni Cecilia. Panatag sila na maiwan si Lola Maria sa bahay dahil kasama naman ito ang mag-ina at mag-anak ni Tio Solimana. Nung sumunod ay unti-unti na ring bumalik ang lakas ng dalagita. Kahit medyo nahihilo pa rin siya, ay inaalalayan siya ng kanyang mga magulang pati ni Tatay Albert. Nagpasalamat ang mga magulang ng dalagita kay Kaelmo, pati ang mag-ama, kaya pinapaunan pa sila ng mga espesyal na kakanina bago sila bumiyahe pabalik sa kanilang bahay. Humiwalay si Kaelmo sa mag-ama. Pagka-uwi naman ng mag-ama, ay pinagtapat nila sa kanilang pamilya ang nangyari.
kung bakit hindi agad sila nakauwi. Naliwanagan naman si Lola Maria at nawala ang labis niyang pag-aalala sa mag-ama. Humanga si Tiyo Suliman sa dedikasyon at pagmamahal ni Tatay Albert kay Cecil. Sadyang tinamaan daw talaga ito ng pag-ibig sa kanyang katawan. Sa mga sumunod na araw ay nabalitaan na lamang ng mga residente, partikular na ang pamilya ni Cecil, na ng ibang bayan na ang pamilya ni Edgardo matapos nadapuan ng matinding karamdaman at namatay si Edgardo at teorya pa ng iilan sa nakakita dito na mukhang binarang ang binata at halos butot balat na ito na nag-aagaw buhay. Naawa naman si Cecil sa naging kalagayan ng kanyang kababata, subalit wala naman siyang nagawa dahil alam niyang ang barang na iyon ang naging mitya rin ng kanyang buhay. Pinagdasal niya sa Diyos sa kabila ng malaking kasalanang nagawa sa kanya ni Edgardo ay mapatawad niya ito kahit na sa kabilang buhay na ito. Napagtanto niya na walang magandang idudulot ang pagiging makasarili at paghihiganti sa larangan ng pag-ibig. Kaya naman hindi pinagsisisihan ni Cecil ang kanyang pasya na piliin si Tatay Albert bilang kanyang kasintahan. Nagtapos ng pag-aaral sa sekundarya ang magkasintahan. Pinag-aral sa malayong lugar si Tatay Albert ng kanyang pangalawang kapatid na si Tio Pablo. Nakapag-aral ng 2 taong kursong kolehiyo si Tatay Albert at kahit papaano ay nagkaroon siya ng trabaho. Samantalang si Cecil naman ay pinagtulong-tulungan ng kanyang mga magulang at mga kamag-anak na makapag-aral sa may syudad ng 4 na taong kurso sa kolehiyo. Mas naging maganda ang kanyang naging buhay noong makapagtapos siya sa kolehiyo at maging lisensyadong doktor bago siya bumalik sa kanyang probinsya. Dumating ang panahon at talagang sina Tatay Albert at Nanay Cecil na ang nakatadhanang magkatuluyan. Lumipas pa ang ilang buwan ay naisipan na rin nilang magpakasal noong nakaipon na sila ng sapat na pera. Namanhikan ang pamilya ni Tatay Albert at nakita naman ng kanyang mga magulang na talagang isang mapagkakatiwalaan at mabuting babae si Nanay Cecil. Kaya naman madali na nila itong natanggap at hindi nagtagal ay nagpakasal nga silang dalawa at kaming dalawa ng kapatid kong si Kuya Enyiro ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Tatay Albert at nawa ay nakapagbigay ito ng inspirasyon at kilabot sa mga taga-subaybaya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.